Amen. Alright, thank you so much, Brother Ferdy. Okay, again, church, good morning. Oh, thank God, kahit grabing init sa labas, kahit sa loob, init din, no? Pero at least compare sa labas, mas okay, mas bearable. Compare siguro sa labas tayo, I don't know. No? So, baka 1 minute pa lang, tagaktak na yung pawis natin. But thank God na kahit papano ay tayo. Kaya iwasan po natin, sige, labas, pasok, para kahit papano man lang ay makontain natin yung kunting lamig. Okay? So this time, may request everyone to please stand. Tayo po'y dadako na sa pinaka-highlight po ng ating worship, which is the preaching of God's Word. Sa may mga Bible, pakishare po ninyo sa inyo pong mga katabi, mga bisita natin para mabasa din po nila. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Pagkatapos po ng Genesis, proceed tayo sa Luke chapter 17. Verse 32. Yun po yung parallel verse po niya. Okay, but first of all, let's read chapter 19. And we will start reading verse 15 until verse number 26. Genesis 19, verse 15 hanggang verse 26 po ang ating babasahin ngayong umaga, Ako po magbasa verse 15 at kayo po ang mag-response verse 16, and then sabay-sabay tayo verse 26. Verse 15, I will read, and when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. So napansin niyo po verse 16, nag-alangan pa po si Lot. Sa halip na magmadali po siya na tumakas sapagkat susunugin na po ng Diyos ang city of Sodom, ay nag-iisip pa siya. Siya ba'y aalis? Siya ba'y lalabas? O hindi? Lingered ang tawag doon. Lingered. Kaya po hinawakan siya ng angel, sila po hinila po sila palabas po ng city. They brought him forth and set him without the city. In verse 16. Verse 17, and it came to pass when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Okay, dapat sabay-sabay at parang hindi ko masyado marinig yung ibang boses. Verse number na tayo? 21. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city for the which thou hast spoken. Verse 23, the sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. 25, and he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities, and that which grew upon the ground. Altogether 26. But his wife looked back and from behind him, and she became a pillar of salt. Luke chapter 17, please. Let's turn to the book of Luke chapter number 17, and let's read verse number 32.
All right, 32. Luke 17, a very short passage. Verse number 32. Let's read all together. Ready? Go. Remember Lot's wife. Thousands of years ago, Jesus quote the book of Genesis. And in this statement, but he said, he reminded his readers and listeners, he said, remember Lot's wife. So our message this morning, don't look back. Don't look back. Father, we thank you this morning for the opportunity we can worship you freely. Thank you for this time, despite of our humid, hot temperature, hot, Lord, climate. And yet, Lord, here we are because we know that, Lord, this gathering is so important, is so vital for the Christians and for the children of God. I pray that you'd be with us today, and may your name be lifted up and magnified above all, Lord. Let this message would remind us and encourage us and help us to learn something from the wife of Lot. Why is it the Lord Jesus Christ spoken that we need to remember Lot's wife? It's my prayer, Lord, that as we go out later, we pray that there is a message na aming makuha, mag-exhort po sa aming lahat. And this I pray and entrust to you, commit to you everything in Jesus' name. Amen. And amen. Thank you, and please be seated. Now, the Lot's wife, the story of Lot's wife appears in the book of Genesis. We read earlier in chapter number 15 or chapter 19, and beginning in verse number 15 to 26. And also later, as reference, Jesus quote this statement in Luke chapter 17, verse number 32. Okay? Now, what we can learn from this story is, number one, there is a call of urgency. There is an urgent call. There is an urgent need. And when God was about to destroy Sodom and Gomorrah, He sent angels and urged Lot and his family to flee. They were given a simple command. Thank God, our God is a God of grace. Amen. Even back in the Old Testament time, before He's going to pour out His wrath, before He's going to pour out the judgment, He always gave a chance to people. And here we see the family of Lot is the recipient of God's grace and mercy. He said, Lot, bring your family out of the city. Because of the wickedness, too much wickedness, God is going to destroy the city. God is going to pour a judgment and fire upon the city. This city is going to be destroyed. Okay? There will be a fire from heaven. So, you need to go out in the city, bring your wife, bring your family, bring your daughters out from the city before it's too late. But here we are, we find in verse 16 that Lot is lingering. Lot is hesitant. He might think, oh, amen? Ano na mangyari? Saan kami pupunta? Andito yung bahay namin, andito yung aming tirahan, andito na yung napundar ko, lahat na investment ko dito na ako nagkapamilya, dito na lumaki yung aking mga anak. Paano ito? At tapos aalis ako, iwanan ko ito lahat. Kaya maybe nag-isip si Lot. Siya ba'y susunod? Ano bang mas mahalaga? Buhay ba niya o kanyang naipundar na mga bagay? At sometimes, minsan, ito yung minsan sa tao, Brad, na hindi tayo kaagad-agad makapag-decide sapagkat may mga bagay na kinukonsider. But, mga kapatid, let me tell you, this morning, God's command is solemn. That is a stern command. Skip for thy life. Run for your life. Mga kapatid, now, they were given a simple command. They were given a simple command. And He said, as you go out in the city, as you escape and as you run for your life in the city, one command, one instruction is very important. Remember this, Lot. And that command, do not look back. Don't look behind. Just go ahead. Just go straightly. Do not look back. Because the moment you look back, you become a pillar of salt. God gives a very clear instruction. Do not look back. As simple as that. Do you have nothing to bring?
Okay? For them to survive is just to run and do not look back. Alright, mga kapatid. This wasn't just about physical direction. This instruction, do not look back, not only physical instruction or direction, but it is also about spiritual obedience. God is going to test Lot and his family whether they will believe or not, whether they will follow or not. As simple as that. Amen? Very simple instruction. Do not look back, just obey. Sometimes God calls us to leave behind. Why God said, go, run for your life, leave this city, because this city is going to be destroyed. This city is going to be judged by God because of too much wickedness. We know prior than this account, we know what will happen to the angels. The community, the people in Sodom and Gomorrah, they tried to have a physical contact with the angels of God. When in fact, God, because of their wickedness, God caused them to be blind. Kung basahin mo po yan, binulag sila ng Diyos. Kasi gusto nilang galawin yung bisita ni lahat ng mga angel. Nagwapuhan siguro sila kasi first time sila nakakita ng ganong itsura. At habang matulog na sana yung silat at yung mga bisita niya, biglang paniralibutan nila yung bahay nila, kinalampag nila, kinatok nila. Sabi, Lot, palabasin mo yung mga tao mo, yung bisita mo. Sabi ni Lot, bakit po? Gusto namin silang makilala. Sabi, huwag naman, respetuhin nyo naman kami. Bisita ko po ito. At sabi ni Lot, okay, may option ako. Kung gusto niya, may mga babae akong anak, sige, sila na lang, huwag lang yung aking bisita. Pero sabi nila, no, gusto namin yung mga lalaki, ayaw namin ang babae. At doon tayo kinuha yung word na sodomites. Sodomites means, mga kapatid, people who practice sodomy, na galing, ibig sabihin, mga homosexual. So yun yung origin ng mga LGBT. Nagsimula ang LGBT. Dito pa lang, sa time pa lang ng Genesis, meron ng mga ganong tao. And because of that, because of too much wickedness, too much immorality, wala na, hindi na naka-afford, hindi na ano ng Panginoong Diyos. God said one day, I'm going to judge this city, I'm going to burn this city because of too much wickedness. Amen? Kaya mga kapatid, pag ang Kristiyano walang gagawin, lalagana po yung kasamaan. Si Lot sana mag-influence sa kaniyang syudad. Si Lot sana na Christian brad. Siya sana ang magpakita ng moral at spiritual, and yet, dying si Lot. Wala siya ginawa bilang Kristiyano. Nagpabaya siya. Kaya lumaganap ang kasamaan. Ang mga tao naging immoral. Kaya ganun din tayo pag wala tayong gagawin sa ating mga purok. Wala tayong invite sa church. Wala tayong nag-share ng gospel. Hindi tayo nag-share ng word of God. Sasama at sasama ang ating paligid. Mga bata, sasama yan. Lalaki na masama. Lalaki na walang mga magandang ugali. Sapagkat wala tayong ginawa. Ito ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Na supposed to be sana, si Lot ang nagiging asin, si Lot ang nagiging liwanag, pero hindi po niya nagawa. Naging pabaya po siyang Kristiyano. Kaya dahil po doon mga kapatid, ang Diyos, sabi niya, i-judge ko po ito. Diyan pa tayo mga kapatid. So pag-aralan natin this morning, mga kapatid, sometimes God calls us to leave behind. May mga bagay na dapat dating iwanan. Okay? Itong tinatawag number 1, mga kapatid, sinful habits. Sinful habits. Ano yung mga sinful habits? Ano yung mga bagay mo, mga weakness mo na gusto mo na sanang iwanan, gusto mo nang tanggalin, gusto mo nang iwaksi, ayaw mo na, isurrender mo na, pero minsan andyan pa rin. Nag-i-struggle ka pa rin. Maybe number 1, pride. Hindi sa atin madala-dala matanggal-tanggal ang pride. Minsan ayaw tayo magpaturo, ayaw tayo magpasabi, nagagalit tayo pag may somebody na nagkukurik sa atin. Isang mga bagay na ayaw tayo at hindi tayo makausad, hindi tayo maka-take off, hindi tayo lalago, kasi minsan andun ang pride. Hello? Nature sa tao minsan ayaw pasabihan, ayaw i-correct, ayaw magpa-advise, kahit mali, ayaw niya tanggapin. But ang gusto ng Diyos, iwanan natin. Kasi picture sila ng Sodom and Gomorrah sa ating buhay. Hanggat andyan ang Sodom and Gomorrah, kapatid, hindi ka uusad. Hanggat mayroong Sodom and Gomorrah sa buhay mo, ay hindi ka pagpapalain ng Diyos. So dapat iwanan natin yun. Dapat takasan natin yun. Amen.
Hindi ibig sabihin matagal ka ng Kristiyano. Ay minsan, mga kapatid, minsan kung matagal na, yun ang dahilan, hindi ka natuturuan. Sabi, matagal na ako, mas matanda pa ako sa'yo, mas una ako naging baptist sa'yo, mas una ako naligtas sa'yo, mas una ako naging Christian sa'yo. Minsan may mga ganong mindset ang tao. Mahirap mo na kausapin, hindi na nagsasubmit sa salita ng Diyos. Kaya pakiramdam niya, feeling niya kapatid, mas may alam na siya. At matagal na siya sa simbahan. Marami na siyang simbahan. Mali po yun. Walang mas matagal kaysa salita ng Diyos. Hindi ito patanda-tanda, hindi ito patagal-tagalan sa ministry. O pagiging Christian, matagal ka na. Ang tanong, lumago ka ba? Ikaw ba'y nagsasubmit sa salita ng Diyos? Nagpapasakop ka ba sa salita ng Diyos? Sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Yun ang tanong. Kaya minsan sabi ng Diyos, leave behind. May mga bagay na dapat maging Sodom ang Gomorra natin, iwanan na natin. Hindi lang dapat sa New Year, kundi buong taon. Dapat we need to leave behind. Pangalawa mga kapatid, ito tinatawag sinful, tinatawag toxic environments. Sometimes, aalisin ka ng Diyos kasi masyado ng toxic ang environment. Hindi ka na effective dyan. Hindi ka na effective dyan na area. Kaya gusto ng Diyos, ialis ka, dadalhin ka sa ibang lugar para magamit ka. Kasi dyan mga kapatid, masyado ng marumi. At maybe very familiar ka na sa paligid. Alam niyo minsan, too much familiarity breeds contempt. Nagbe-breed po siya ng contempt. Pag masyado ka ng familiar, lalo ng mga anak mo, pamilya mo, relatives mo, andyan na, minsan di ka na effective na magbigay ng warning. Kaya minsan ang Diyos, aalisin ka, ipapalit ka niya o ilalagay ka sa ibang lugar para magamit ka niya at mapakinabangan ka niya. So wag tayo mga kapatid, wag tayo na sabihin mo, dito na lang ako, ayaw ko doon, dito lang ako. Kung ang Diyos minsan nagbigay ng instruction na doon ka na, dapat willing tayong sumunod. Amen po. Right? Toxic environments. Ano pa ating makita mga kapatid? Our old identities. Maraming tao nakakilala sa iyo, kilala ka nila. Sino ka? Anong buhay mo? Kaya minsan ang Diyos sabi niya, leave behind. Leave behind. Alisin mo na yung lumang pagkatao mo, yung old identity mo. Alisin mo na yan. Gusto ng Diyos magamit ka in a new identity. At I believe, sabi ng Bible, tayo po ay a new creature. Amen? We become new in Christ. Our old is passed away. Behold, our new, mga kapatid, is coming. Okay? Therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Question is, are you willing to live? Amen? And like Lot's wife, we may hesitate, not because we don't hear God, but because we're still attached to what He's calling us out of. Anong dahilan? Na ayaw natin, hindi natin gustong umalis na, Brad? Hindi dahil hindi natin narinig ang tawag ng Diyos. Hindi dahil hindi natin alam ang instruction ng Diyos. Hindi tayo willing sumunod sapagkat mga kapatid, hesitant tayo sapagkat may mga bagay na masyado tayong attached. Mga bagay na para sa atin, hindi natin ma-give up. Mga bagay na hindi natin pwedeng i-surrender. Kaya ayaw nating umalis. Gusto ko lang sa aking comfort zone. Dito lang ako. Pero mga kapatid, ang tanong, magagamit ka ba niya? Gusto ng Diyos, anumang bagay na meron tayo, masyado tayong attached mga kapatid, is that, okay, iwanan natin. Now, let's look at the danger of looking back. Bakit nagsabi ang Panginoon mga kapatid, don't look behind. Do not look back. Do not look back. Ano ang gi-represent mga kapatid? And we know the story. We know the story na habang mga kapatid, habang sabi ng verse 26, let's go back. Sabi po ng Genesis, balik po tayo, Genesis chapter number chapter number 19. Sa ating binasa earlier, please. Alright, Genesis. Balik tayo doon sa Genesis chapter 19 at basahin natin ang verse number
26. According to verse 25, and he overthrew those cities. Nagsimula na po, nagpaulan ang Diyos. Verse number 24, then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. So nagpaulan na po ng brimstone dito po sa verse 24. And 25, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities. Hindi lang po yung siyudad ng Sodom and Gomorrah, pati po yung paligid, sabi ng Bible. Pati mga tao, inhabitants of the cities. And that which grew upon the ground, pati yung mga halaman. Pwede siguro, pati pa mga hayop dito nila, patay din. Kasi mantakin mo naman yung asopre, apoy, Brad, ang nagpaulan. At anong nangyari? Habang tumatakbo sila, habang nag-escape sila kasama ang kanyang pamilya, anong sabi ng Bible? In verse number 26, and this is the very sad part of the story. But his wife looked back, look at that phrase, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Is God's instruction happen, Brad? Is God's instruction, it came to pass? Yes, definitely. In a split of second, in a fraction of second, when his wife, Lot's wife, she turned around and looked back and looked behind, the Bible says, instantly she became a pillar of salt. That's why in the book of Luke, he said, remember Lot's wife. He didn't say, remember Abraham's wife. Remember Moses' wife. Remember Jacob's wife. Or whose wife is that? But the Bible says, remember Lot's wife. Why Lot's wife? There are a lot and several wives in the Bible. By what? Why God said, remember Lot's wife? What is in Lot's wife? Why is it we are told to remember Lot's wife? Amen. Are you with me? Bakit gi-remind tayo? Tandaan nyo, isipin nyo ang asawa ni Lot. So magbigay ito ng instruction sa atin, Brad. Magbigay ito ng reminder sa atin. Bakit? Anong meron sa asawa ni Lot? Bakit tayo ni-remind? Tandaan nyo ang asawa ni Lot. Anong nangyari sa asawa ni Lot? And the question is, why Lot's wife, she turned around? Why Lot's wife look behind? Why Lot's wife look back? Anong dahilan bakit siya lumingon? Anong dahilan kaya? Anong nagtulak sa kanya na bakit napalingon siya? Despite sa instruction ng Panginoon, huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Kasi sa oras na ikaw lilingon, magiging haliging asin ka. At bakit siya? And until now, Brad, God is speaking to us na dapat din natin i-remember ang kanyang wife. Okay, what's number one? Ano, bakit kayo siya napalingon, mga kapatid? What's the reason? Number one, looking for the past. Looking for the past. Tiningnan niya, Brad, yung nakaraan. Tiningnan niya yung nandoon. Tiningnan niya yung nasa likuran. Tiningnan niya, Brad, yung mga bagay na, maybe, mga bagay na may mga memories siya. Yun ang nag-trigger sa kanya, mga kapatid, na napalingon. Nag-forward na sana siya, pero time will come at the moment may struggle siya sa kanyang isip. Ando na siya, mga kapatid, malapit na siya, malapit maybe sa border, malapit na siya sa finish line, but ang kanyang mind, pilit siya na mga kapatid, na pinalingon. Are you with me? Longing for the past. Ginatingnan pa niya, Brad, nung ano yung nakaraan niya, ano yung nasa likuran niya. At sabi ng Bible, mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat kung gusto natin pagpalain ng Diyos, gusto nating uusan, mga kapatid, huwag tayong mag-dwell doon sa nakaraan. Huwag tayong laging lilingon kung anong meron tayo doon sa nakaraan. Gusto ng Diyos na move forward tayo.
Anong sabi ni Apostle Paul? Philippians chapter number 3. Philippians chapter 3, I will invite you to please read. Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3. Look at verse 13. Verse number 13. Anong sabi dito? Verse 13. Philippians 3:13. Brethren, sabi ni Paul sa mga Philippians, mga kapatid, sabi niya, Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Look at that phrase. But this one thing I do. Isang bagay ang dapat kong gawin. Sabi niya, forgetting those things which are, underline the word, behind. Amen? Forgetting those things which are behind. Mga nakalipas na, mga bagay na nakaraan. At sabi niya, anong goal niya? And reaching forth unto those things which are before. So sa buhay Kristiyano natin, dalawang gawin natin. Okay? Sabi ng Bible, mga kapatid, is forgetting those things that are behind and reaching forth unto those things which are before. We are told, do not always remember, don't remember what you have done in the past. Do not always look back, mga kapatid. Do not dwell on your past. Walang tao na, Brad, walang tao na mag-enjoy, walang tao na magiging happy kung always ka nag-dwell on your past. Hindi ka magiging happy kung lagi mong, kaya nga sa mag-asawa dapat, pag may conflict, dapat iwasan na yung halongkatin pa, Brad, ang past. Kasi ang common problem sa mag-asawa, pag may problema, ma-remember pa. Mga 1980s, mga 1990s, kahit yung ligaw-ligaw pa na time, ma-remember pa. Alam mo nung una, yan, ikaw, dapat hindi na sana, gano'n, amen? Sabi pa nga doon, ilibing na sa limot. Kasi pag lagi mong anong katinbad, lagi mong actually, di taman tadi ka gusto ba? Actually, may ara mo tuga pa ngaluyag sa akon. Pero naluoy lang ko sa imo, kay makulit ka man kayo. Pero sa tuon lang, di taman ka type, si kuan man tani to. Kato kay professional to ba? Pasalamat ka, ikaluyan ta ka. Daw kasakit man sina ka daw nakaluoy lang. Daw napilitan lang. Daw grasya lang. Hindi na, wag na dapat ganon. Bakit ko ito sinasabi? Nakarelate ako kasi minsan nung tatay nanay ko nag-aaway. Ganon, may mga line pa ba? May mga tagline pa ba? Ma-remember mo. Ikaw, pag nag-aaway naman sila, ara naman. Pag ara naman. Balik-balik, istorya daw, sirang plaka. So hindi maganda. Dapat iwasan na natin yun, Brad. Sabi ni Paul, may bagay na kinalimutan ko na. At ang nasa isip ko ngayon ay yung mga bagay na parating na pwede ko pang gawin. Wala ka nang magawa doon sa nakaraan. Nakaraan na yun, mga kapatid. Kahit ano mo kasumbat, kahit ano mo, wala na. You are dwelling on, you are in the glory days, mga kapatid, wala na. Kung sabi pa, laos ka na, wag mo nang anuhin yung mga time, Brad, nga ka pa doon. Wag ka na mag-dwell doon. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Sabi niya, kung mayroon mang bagay na dapat kong ipagmalaki, sabi niya, look at verse number 4. Kasi pinag-usapan dito, sabi ni Paul, kung mayroon man akong bagay na dapat ipagmalaki, kung kayo magmalaki kayo, kung maging proud kayo dahil sa naabot ninyo o sino kayo, sabi ni Paul, may karapatan din po ako. Tingnan niyo po verse number 4, chapter 3 pa rin, sabi ni Paul, though I might also have confidence in the flesh. Kung sa laman lang, mga kapatid, meron din akong masabi, sabi ni Paul. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, kung meron mang somebody na maisip niya, na meron siyang dapat ipagmalaki, na-achieve niya sa buhay, sabi niya, I more. Marami din po ako, sabi niya. Look at verse number 8. Circumcised the 8th day of the stock of Israel. 8 days pa lang, mandatory sa Israel, mga kapatid. 8 days all pa lang, circumcised na. At kapag ka ikaw na circumcised sa 8th day, di ka basta-basta nga Hudyo. Talagang isa ka sa pinaka-elite ng mga Hudyo.
Kapag ka ikaw na circumcised sa ikawalong araw. Anong sunod? Sabi ni Paul, circumcised on the 8th day. Sabi pa, of the tribe of Benjamin. Isa sa mga pinaka-elite na tribe, the tribe of Benjamin. So hindi basta-basta ang tribe ni Paul. Kasi nabilong siya sa tribe of Benjamin. Ano pa? Hebrew of the Hebrews. Ibig sabihin, pure Hudyo siya. Hindi siya kalahating Hudyo. Hindi siya mixed na Hudyo. Hebrew of Hebrews, sabi ni Paul. Are you with me? Ano pa? As touching the law, a Pharisee. Kung pag-usapan natin batas ni Moses, sabi niya, mas lamang ako sa inyo sapagkat ako ay Pariseo. Inaral ko po yung batas ni Moses. Kabisado kong batas ni Moses. Ang Genesis to Deuteronomy, Brad, memorize ko yan word for word. Kasi di ka, Brad, pwedeng maging Pariseo kung di mo kabisado ang batas ni Moses. Ganon katindi ang Pharisee, Brad. Very studious yan sila about the law, about the Torah. Sabi niya, about the law, concerning the law, I am a Pharisee. So wala nang hihigit halos kay Moses. Kung pag-usapan ang batas, mga kapatid, kabisado niya. What else? Sabi niya, look at verse number 6. Concerning zeal, kung meron mang desire, kung meron mang boldness, kung meron mang init sa pagiging Hudyo, sabi niya, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness, which is in the law, blameless. Kung pag-usapan natin ang zeal lang, kung gaano ako kainit sa aking religion, pagiging Hudyo, sabi niya, wala nang hihigit pa siguro. Sabi niya, touching, sabi niya. Verse 7, but, sabi niya, itong conclusion niya, Brad. Verse 7, but what things were gained to me? Mga bagay na beneficial, mga bagay, mga kapatid, na pwede niyang ipagmalaki, mga bagay na pwede niyang mag-brag siya about himself, sabi niya, but what things were gained to me? Yung mga credential niya, yung nabanggit natin, he was Hebrew of Hebrews, he was member of the stock of Israel, he was member of the tribe of Benjamin, he was circumcised on the 8th day, sabi niya, but all those things, sabi niya, verse 7, but what things were gained to me, those I counted what? Loss for Christ. Amen? Sabi niya, walang kwenta yon. Kung pag-usapan ng Panginoong Diyos, sabi niya, verse number 8, Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and discount them but dung, that I may win Christ. Are you with me? Ano yung dapat ba na ipagmalaki niya? Circumcised on the 8th day, member of the tribe of Benjamin, stock of Israel, he was a Pharisee. He said, but those things, I count it as a dung. Imagine, I count it as a dung. I count it as a garbage. I count it as a trust. Because what is important for me is that I may win Christ. Hello, amen? That is the of Apostle Paul, his goal, Brad, is to win Christ. To win for Christ. Yung mga bagay na pwede niyang ipagmalaki, sabi niya, I forget all those things. But what happened to Lot's wife, mga kapatid, yung mga bagay na nasa past niya, maybe nasa isip niya, sayang yon, sayang yon. Pero kay Apostle Paul, baliktad. Ang mga bagay na sayang, sabi niya, walang kwenta yon. Kaya ang importante sa akin is that I may win Christ. Amen? So church, the challenge today is we should not follow the example of Lot's wife. Stop looking back. Stop longing for the past. Huwag na tayo sige doon sa nakaraan. It's time to take off. It's time to move forward. It's time to, mga kapatid, na mag-go on tayo. Do not dwell on your past. Kaya kung lagi ka, mga kapatid, always ka sa isip mo, laging nakaraan, kapatid, hindi ka uusad. Walang tao na mag-progress. Pag sige ang kanyang nakaraan, pwede natin gawing motivation ang nakaraan. Pag nag-fail tayo, gawin nating motivation. But do not dwell on your past. At don't be discouraged kung meron kang fast. Kung nag-fail ka dito, pwede ka maging successful dito. Kasi hindi lahat nag-fail ay final na. Sabi nga, failure is not final. But failure is a challenge and motivation for success. Amen. Look at mga tao na ginamit sa Bible. Even sa secular, sino yung mga tao nag-success? Yung mga tao din nag-fail.
Hello? Many times sila nag-fail. But stand up, mga kapatid. Amen. Looking for the past. Longing for the past. Number 2, mga kapatid. Reason why Lot's wife looked back. Number 1, longing for the past. Number 2, regret over what she was losing. Regret over what she was losing. Hindi niya mag-give up ang mga bagay na pwedeng mawala sa kanya. May mga bagay siya, masyado na siyang attached sa kanyang sarili. Maybe doon na siya nakapagpundar ng bahay, nagkaroon na siya ng bahay, maybe nagkaroon siya ng negosyo, meron siya, mga kapatid, naka-establish na siya ng friendship doon, meron na siyang circle of friends doon sa Gomora. Kaya, nung habang paalis siya, nag-travel siya, uy, si kumari ko na yung lagi kong ginamaritis. Oh. Yung every morning ang aming session, ganito, na-remember niya. Maybe meron siyang internet cafe doon, meron siyang window machine, meron siyang, rent a car. Baka gano'n na kanyang business, brad. Naka-establish na siya doon. At dahil doon sa mga bagay, napundar niya, yun yung nasa heart niya, nag-develop. Kaya habang patagbo siya, struggle yung mind niya. Oh. Until such time, hindi niya na-control yung sarili niya, hindi niya napigilan, she start to look behind. May struggle sa kanyang heart. Don't look back. Don't look back. Just go straight. Run for your life. Don't look back. Pero sabi ng isip niya, maybe si Satan din yon. Look back. Look behind. Sayang yung napundar mo. Mawala yon. Baka pwede bang masagip ka pa. Baka pwede kang spare ni Lord. Baka maawa si Lord. Just try a one glimpse. Isang tingin lang. Akala niya may second chance. Pero brad, wala. Pag sinabi ni Lord, do not look back, that means do not look back. God's instruction is very clear. When God said, huwag kang tumingin sa alak, that is sure. Pag sinabi ni Lord, habang pumupula yung alak, huwag mong tingnan. Kasi katulad po siya ng snake brad na it will fight back. At sabi ng Bible, sino yung ma-receive ng alak is not wise. Ayoko na. Ayoko na ng tanduay. Ayoko ng beer. Red horse. Oh, lamig man ka. Di man nami ang red horse, brad, pag hindi lamig. Okay, tanduay, no need mo na palamigin na. Butangan mo lang na sang ice, okay lang. Pero red horse, inomon mo, lamig, brad, ay di lamig. Kaya Pastor Katilaw ka, silingan na mo, permeo. Do not look back. Kung ang weakness mo, kapatid, makatungit ka pag may mga tao na malapit sa iyo, ang kamot mo ba, daw gakalamgin. Do not, huwag ka na magpalapit. Kung alam mo na di ka makapugong ba. Nga matintar ka gid, maano ka gid, ayaw pagpalapit. Kay kabalo ka, mahina ka dira, madala ka gid nila. So better nga, hindi ka na magpa-dayaw-dayaw o hindi ka na apo, padra o what? Kaya kabalo ka sa weakness mo. Oh. God's instruction is clear. Amen? Do not look back. Don't look back. Regret over what she was losing. Anong sabi ng Bible? Mark 8:36. May regret siya ng mga bagay na mawala sa kanya. Pero ano yung sabi ng Bible, mga kapatid? Mark 8:36. Mark 8:36, anong sabi ng Bible? Let's read, very quick lang. Mga kapatid, anong sabi ng Bible? Mark 8:36, for what it a profit a man, if what? He shall gain the whole world and loses his own soul. For what shall it profit a man, if he shall gain what? Gain the whole what? World.
Ano mang kwenta, sabi niya, ang tao maangkin niya ang buong mundo. Subalit, datapuat ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. Ibig sabihin, kapatid, mas higit na importante ang ating kaluluwa kaysa mundo. Mas higit na importante ang kaluluwa ng tao kaysa mga bagay dito sa mundo. Walang kwenta at hindi mahihigitan ng mga bagay sa mundo ang kaluluwa ng tao kapag siya po ay impyerno, mga kapatid. Walang kwenta. Walang kabuluhan. Sabi niya, maangkin mo man lahat ng mga bagay. Kaya mga kapatid, this morning, ma-remind tayo na huwag tayo masyadong attached sa mga bagay dito sa mundo. Ano man yung meron ka, ano man yung napundar mo dito sa mundo, kahit million pa yan, time will come. Time will come. At the end of the day, mga kapatid, ay iiwanan mo yan. Time will come. Ay mawala po yan sa atin. Kaya ang pinaka-importante, mga kapatid, is mga bagay na lasting. Hindi temporal. Si asawa ni Lot nang hinayang siya sa mga bagay na temporal, bahay, mga kapatid, mga kilala niya doon, community niya doon sa Sodom and Gomorrah. Pero di niya na-realize ba, ang pinaka-importante ang kanyang spiritual. Di niya na-realize na makasama niya ang kanyang wife, ang husband, ang kanyang mga anak, and someday, kahit nawala yung napundar niya doon sa Sodom and Gomorrah, pwede silang magsimula as long kompleto yung pamilya at buhay sila. Amen? Ang pira makita, ang bahay makita, ang sasakyan, material na bagay, pwede mapundar uli. Pero pag namatay ka na, patay ka na. At di mo na maibalik ang buhay pag patay ka na. Hindi niya na-realize yun. Pinaka-importanting buhay siya. Pinaka-importante, sabi nga, mawala lahat, huwag lang buhay. Pero nang hinayang siya, nasa puso niya mas importante ang Sodom. Hindi niya gipalagahan, mas importante na ligtas siya. Hindi niya na-appreciate, Brad. Nagibuhay pa siya ni Lord, binigyan siya ng instruction ni Lord, na pwede right there and there, sa Sodom pa lang, pwede siyang patayin ng Diyos. Doon pa lang, bakit pa siya palabasin? Pero the fact, mga kapatid, kinuha sila ng angel, pinadalhan ng angel, at sila po'y hindi lang ng angel, palabas ng city. Gusto pa ng Diyos, buhayin sila. Pero mga kapatid, nagmatigas ang kanyang puso. Hindi siya nakinig sa instruction ng Panginoong Diyos. Do not look back. Because the moment you look back, you're gonna die. The moment you look back, you will become a pillar of salt. Gidespise niya ang instruction ng Panginoon. Sometimes, mga kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos para sa atin. Pero minsan tayo ang sumusuway. Minsan tayo ayaw nating sumunod. Gumagawa tayo ng paraan sa sarili natin. Maganda na ang plano ng Diyos. Dito ka, anak. Pagpalain kita dito, anak. Magsunod ka lang sa akin. Pero ang tao, andyan pa rin ang pagka-disobedient. Ang tao talaga rito, bado. Ayoko. Gagawa ko ng sarili kong plano. Gagawa ako ng paraan ko. Kaya minsan, hindi tayo nagpa-prosper. Hanggat matuto tayong sumunod sa Diyos, kapatid, hindi tayo pagpalain ng Diyos, hindi tayo makaraos, hindi tayo makakaginhawa. Kaya ang pagpapala at ginhawa nasa pagsunod ng Diyos. Kahit anong plano meron ka. Sabihin ko 1,000, magkaroon ka pa ng libro about planning. Sa whole year, pag wala ang Diyos at hindi mo sundo ng plano ng Diyos, wala ka pa rin. Paikot-ikot ka lang, parang kang tumatakbo na walang finishing line. I tell you, mapapagod ka lang. Nasa Diyos ang ginhawa, nasa Diyos ang pahinga, nasa Diyos ang satisfaction, kapatid. Gusto lang Diyos, mag-submit tayo. Si asawa ni Lot, gumawa siya ng sariling paraan. Simple lang ang plano ng Diyos. Do not look back. Just follow me. You will be happy. You will be alive. Pero kapatid, she looked back. At mayroong discovery ngayon, Brad, na mayroon silang na-discover doon, part of Turkey, na mga archaeologists, Brad, statue size, life size, na pillar of salt. Gi-carbon dating nila. Carbon dating is a process para ma-identify, ma-determine gaano katagal ang isang bagay. Carbon dating ang tawag doon. At ano nila, Brad, most likely 5,000 years ago. And they concluded, they believe it was, mga kapatid, the artifacts, it was the part of Lot's wife na naging pillar of salt. At you know what, mga kapatid, very rich in sulfuric acid. Very rich yung ano na yon, fossils o parang something na ano, Brad. Grabe ba ang kanyang salt and sulfur content? 1,000 times. So they believe na grabe yung sulfur na isang extract lang, wala na, statue ka agad.
Pag ganun, sikas lang brad, sunog. Grabe, parang sobra pa sa kuryente. Pag lisop lang ganun, wala na. Oh. So very rich in sulfur. And they concluded brad, yung mga archaeologists, it was the Lot's wife. Na magbigay ng stern warning sa atin na totoo ang Biblia. Huwag mong pagdudahan ang Biblia. Kaya ang Biblia supported by history and artifacts. Historically speaking, proven ang Bible. Mga kapatid, maraming fossils nag-support sa claim ng Bible. Noah's Ark, may archaeologists, may discovery rin, ganon din ba, di-carbon dating nila, thousand of years ang wood na ginamit, and it was a gopher wood. Kaya wag mo pagdudahan ang Biblia. Totoo ang salita ng Diyos, kapatid. Amen? Praise the Lord. Ang tao, kahit mayor, vice mayor, gobernador pa yan, hindi yan 100% matupad. Pero ang salita niya, but heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Amen? Willing na tayo sumunod, mga kapatid. What else? Number 3. Diyan ba tayo? Anong dahilan ni asawa ni Lot? Bakit siya look back, mga kapatid? Longing for the past. Number 2, regret over what she was losing. Nang hinayang siya sa mga bagay na pwedeng mawala. Pangatlo, a divided heart. A divided heart. Dili siya focus, mga kapatid. Kaya kung focus siya, nung sinabi ni Lord, do not look back. Dapat do not look back. Do not look back. Do not look back. Dapat nandun yung sumahid niya. Nasa puso niya. Because the moment I look back, I will become as a pillar of salt. Pero wala, mga kapatid. Her body was moving, but her heart was left behind. Ang katawan, mga kapatid, nandun, naka-forward, pero ang puso, baliktad, paurong, patras, divided heart. Baka meron kang ganito ngayon sa umaga. Dito ka physically, pero ang heart mo, ang mind mo wala dito. Dito ka physically, pero ang heart mo nasa eskwelahan. Dito ka physically, pero ang heart mo nasa sa trabahuan. Pwede na dito ka physically, pero yung heart mo nasa negosyo. Mga kapatid, hindi ka nagsisimba because God is looking for a true worshiper. Did not worship Him, must worship Him in spirit and in truth. Kumusta ka ngayong umaga? Totoo ka ba nagsimba? Kasama mo ba ang heart mo, brad? Kasama mo ba ang heart mo, sister? Brethren in the Lord. Basi dito sa paksiw. Basi dito sa imong garden. Basi dito sa kung ano-ano pa. Uso ngayon ang nagimisitahan kami kahapon, church member. Pastor, yung anak ko the other day, giransak. Ang kanyang husband, bago lang nakabili ng half sack, 25 kilos. And then, yung mga grocery para sa anak niya, mga juice, biscuit, at ano-ano pa. Nung the other Sunday, Pastor, pagbalik namin, wala na. Gisaka doon sa ibabaw. Gikuha yung half sack, 25 kilos, yung grocery ng anak niya, tapos yung table niya na tanggal-tanggal yung paabad. Doon, giagi doon sa kisame. Wala na, kompleto. May bigas, may grocery. Daw nagkisisi lang, Brad. May lamisa pa, tupuan. Dapat na plastic chair, tapos yung table ba niya. Ang bihira, tricycle, gikargahan daw. Kaya pastor, sabi niya, ano lang kami, pastor, alternate na kami ni Mrs. kasi may tiyanggi si Mrs. Baka pagbalik namin, wala na kung lahat kami magsimba. O sige ba, kaintindihan natin yan. Kasi ang aming area, pastor, walang fence. Hindi, open lang ba? Open lang. O sige ba, importante, meron sa inyo nagsimba. Opo, pastor, mag-usap lang kami mamaya kung sino bukas magsimba. Tingin-tingin ko lang man. Pwede naman siguro isa. Pwede naman siguro isa mabilin. Oh. Hello, amen? Kaya gadamigin man mga kawatan karon. Lalo na nga pa-krisis tayo ba? Expect pa natin mag-worse pa ito. Kaya ako, di maalis brad sa isip ko, sa amin ba? Kaya kapila na kami doon na gikawatan, doon sa Usita. Oh, kahit may pader yun, wala, kadali lang doon.
Kaya sabi ko, Lord, ang aking pag-asa, yung aso ko na lang. Kaya dapat ko ito laging pagkainin kong aso para matapang ba? Yun na lang. Gabi na kami umuwi. Pero di ko pwede mga kapatid ipagpalit na hindi na kami magsimba. Sabihin ko, Ma'am Vic, ikaw lang muna magsimba kaya magbantay ako sa bahay. O siya naman, ako naman magsimba, siya naman magbantay. O si Clint aming pabantay, hindi man di pwede. Sabi ko, sige Lord, let it be kung mawala. But never kami na gawing reason na hindi magsimba. Because going to church is important. Going to church is essential. And going to church is rewarding. Kung makunin, sige, let it be. Pero mga kapatid, pwede mo na makita. TV, damo ka man, utangan dra. Mayara dra. Gapang hagad. Yung utangan ko quality, amigo ko na. Natapos ko na yung ref ko. Kasi kung di ka mangutang ba, wala man tapang cash. Namiyon talang aton record. Tapos ko na yung TV ko nung una. Tapos, nasira yung aming ref. Kasi namana lang namin yung kay mama. Nag-utang ko ref. Praise God. Last year siguro na fully paid. Nagpunta ako doon. Atong pag last payment ko, Pastor, ari pa, si gusto niyo mo, pili lang, Pastor. Pili lang. Gamay rin yung down payment, Pastor. Okay, tamo na ba? Sinagapang hagad nga. Pautangon nga. Basta di ka lang magsibat-sibat. Kag di ka na maghulat kolektor, ikaw na dito, pag before due date, para may rebate ka, dito, ay mga kapatid, ilogan ka nila. Pero gani kung kuan, ikaw nga pabugol-bugol, galikaw-likaw, akagahon pa, tuktukon ang balay mo, ayo, kabalo sila pag-aaga, magsibat ka na. Hello, bato-bato sa langit. Amen? Hindi natin hayaan mga kapatid, ang material na bagay na siyang magano sa atin, Brad, na hindi tayo maging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito si Mrs. A divided heart. A divided heart. Matthew 6:24. Before we, mga kapatid, magtapos tayo. Anong sabi ng Bible? Matthew 6:24. Anong sabi ni Jesus Christ pa rin? Matthew 6:24. Matthew 6:24. Ganito po ang sabi. Verse number 24. Basahin natin lahat. Ready, go. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So maliwanag ang Bible, sabi niya, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang tao. Either mahalin mo ang isa, or ano sabi niya doon? Hate the other one. Kapuputan mo. Sabi niya, walang tao na pwedeng maglingkod sa Diyos at mammon. Sino si mammon? The God of money. Diyos muna nila. Sa money, ang tawag sa kanila, mammon. Kaya ang tao, kapatid, na sinasamba ang kwarta, ang kanyang God is mammon. Kaya, at galit ang Diyos sa mga tao, worshiper ni mammon. Ye cannot serve God and mammon. Kaya sa atin, sikapin natin na dapat kang pumili at dapat ang piliin natin ang totoong Diyos. Huwag mong hayaan ang trabaho mo maging Diyos-Diyusan mo. Ang hanap buhay mo maging Diyos-Diyusan mo. Ang iyong trabaho mo, Diyos-Diyusan mo. Ang eskwela mo, Diyos-Diyusan mo. Hello? You cannot serve two masters. Sabi ng Diyos, maliwanag. Matthew chapter 7. Ano pa sabi niya? Mga kapatid, look at Luke chapter 9, verse number 62. Luke chapter number 9. Luke chapter 9. Luke chapter 9. Look at verse number 62. Luke 9:62. Chapter 9, verse 62. Are you there? Let us read all together verse number 62. And Jesus said unto him, verse 61, and another also said, Lord, I will follow thee. May isang tao gustong sumunod sa Diyos, gusto niya maging disciple ng Panginoon. At sabi niya, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. Pero Lord,
Pahintulutan mo po na magbigay ako ng farewell, magsiya ako babay sa aking pamilya, sa aking aking pamilya, aking tahanan. Sabi niya, at pagkatapos dito ay susunod ako sa inyo. Pero anong sagot ni Kristo, Brad? Verse 62, sinagot siya ni Jesus Christ, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. That is very strict ang Panginoon. Sabi niya, kung gusto kang sumunod sa akin, walang sino mang tao na ilalagay ang kanyang kamay sa, Ilonggo, daro. Arado. Oh, wala tao daw nga pwede magbutang sa iyang isa ka kamot dito sa arado at habang ka arado siya, nagabalikid siya. Sabi niya, is fit for the kingdom of God. Israel pinag-usapan. Sabi niya, hindi ka pwede na isang kamay mo nasa arado tapos sige ka look back. Is fit for the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi ka pwede magiging effective ang isang kamay mo tapos ang focus mo dito. Hindi pwede. Kung saan ang kamay mo, dapat doon din. Kung dito ka, dapat dito din. Hindi pwede divided. In serving the Lord, kailangan natin ng buong puso. Kung gusto natin magamit ba, it should not be a divided heart. We need God. God requires us with a full heart. Hello? When you sing in the choir, it must be full heart. When you give to the Lord, it must be full heart. When you sing for God, for song offering, it must be with full heart. When you do something for God, it must be with full heart. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do. God said, what did He say? Do all for the glory of God. When you do cleaning, when you are assigned as a cleaners and for flowers, do all for the glory of God. It should be with joy and excitement. That, Lord, salamat, kahit dito lang makaserve ako sa iyo. Kahit merinda ng bayanihan, it should be full heart. Thank God. Last Friday, may nag-chat, Pastor, pila ka mo kabilog, dira kang bayanihan, wag ka nami nag-chat. Sino malipay, sina? Biskan init-init ka dia. Grabe mo nga pasulay kay perti ka init dire. Bag gabubuho kami, ano kami. Pada kabasa ko chat, may lagi open ko ako nga chat. Pag ambal kita ko ni Pastor, pila ka mo kabilog. Ibisa ko. Pito man to kami kabilog. Dugay-dugay na sobra pulo naman. Oh, nagdamo na kay may mga kabataan nagarabot, may mga young people. Pero salamat nagkasiyag yapon. Oh, Pastor, katuan mo lang dito, Pastor. Kuhaon mo lang sa alunan, sa may Royal Bakery, kung lumi, guro niya eh. Sobra pas lumi. Oh. Nga, with full heart, amen? With full heart. Ang na dapat ang ato na pag-alagad sa Ginoo, hindi divided heart. Kundiin kita, mga kapatid. Oh, ang asawa ni Lot, ang kanyang katawan forward, pero ang puso naga-backward. Yun ang mahirap. Kapatid, pwede ka andito ngayon, pero wala ang puso mo, mahirap yun. Dapat kung dito ka, dapat ang puso natin dito. Kaya during Bible reading, basa. During singing, kanta. During giving, bigay, contribute. That is the expression of our full heart with the Lord. Amen? You can physically leave a place, but still be mentally and emotionally stuck there. Pwede ka daw ang katawan mo, Brad, nakaalis, pero ang puso ni Lot nandun sa Sodom and Gomorrah. Na-stuck ang kanyang heart doon. Physically dito na siya, pero ang puso niya naiwan doon sa Gomorrah. Kaya habang na-travel siya, habang paalis siya, habang tumatakbo niya, di niya napigilan lumingon. At doon ang kanyang tragedy. Kapatid, kapag ganun tayo sa ating paglilingkod kay Lord, hindi natin ma-enjoy ang real service for God. Pag-divided ang ating heart. Kaya dapat kung gumawa tayo something, anumang ministry meron ka, it should be with joy and full heart. Yan ang gusto. Huwag kang sige isip doon. Huwag ka lagi mag-isip ng nakaraan mo. Gawin mo, isipin mo ang pwede mong magawa para sa Panginoon. Wala ka nang nagawa sa nakaraan. That is past already. But you can do something for God for the future. Partial obedience is disobedience. Lot's wife started the journey. She left the city, but she didn't finish. Tama? Naka-start na sana.
Naka-start na, nakalabas na siya sa syudad. Kunti na lang, marating na nila yung safe zone, yung safety place, mga kapatid. Pero nasa border pa siya, mga kapatid. Sayang, merong kanta ba, finish well. Hindi niya natapos ng tama. Naka-start lang siya, pero hindi niya natapos. Christian, para tayo minsan, mga asawa nila, minsan hindi tayo good finisher. Naka-start tayo, pero sayang. Sayang, dito na sana, malapit na sana, gusto ng Diyos, dito ka na, mag-enjoy ka na sana sa blessing. Pero sometimes, napaurong tayo. Sometimes, nahihila tayo. Malapit ka na sana mabaptize. Marami ka nang naka-learn. Pero sayang, nag-back out ka. Sayang, nag-stop ka. Sayang, hindi mo na-sustain ang momentum na mismo ang blessing. May mga Christian naka-prepare na sana kay Lord ang mga blessing dito. Okay, andito na. Pero mga kapatid, hindi natin na-reach ang level. Hindi natin narating ang lugar na kung saan dapat natin i-claim. Si Lot, asawa niya mga kapatid, nakalabas na sana pero wala. Hindi niya natapos. Her story reminds us, is that enough to begin with God? We are called to follow through fully. Amen? Hindi lang tayo, isabihan ng Diyos, mga kapatid, na mag-start sa Kanya. Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya, all follow through, mga kapatid, sa ating life. Obedience isn't just about steps. It's about the heart behind them. Amen? It's the heart. A heart still in Sodom. The tragedy is this, her body was moving forward, but her heart was still behind. Katawan lang ang na-forward, pero ang hard rod naiwan. Sana hindi ganon. Ask yourself, what am I holding onto that God is asking me to release? Anong gusto ng Diyos na dapat mo, kapatid, na ginahawakan mo ngayon na gusto ng Diyos, i-release mo na? Tanungin mo yung sarili mo, am I truly moving forward or just going through the motion? Ako ba ay nagpo-forward sa aking Christian life o parang kasabay-sabay na lang ako? Tanungin mo yung sarili mo, am I growing? I am moving forward? Or am I longing for something greater and bigger? Dapat ganun tayo, kapatid. Tanungin natin, baka ang ating routine na lang ito. Wala na tayo nag-aspire, wala na tayo ga-desire ng greater things doon sa unahan, mga kapatid. God's deliverance requires detachment from what destroys us. Gusto kayo deliver ng Diyos, kapatid, pero dapat bitawan mo muna yung mga bagay. Hindi ka pwede makausad hanggat di mo bitawan itong mga bagay na ito, mga kapatid. A warning and a lesson. Lot's wife became a pillar of salt, a lasting symbol, not just of judgment, but of warning. Listen, church, don't let your past turn you into something that can't move forward. Huwag mong hayaan yung nakaraan mo, Brad. Yun yung magpigil sa'yo na hindi ka makausad. Huwag mong hayaan na yung nakaraan mo, yung past mo na failures ay magharang sa'yo na wala ka nang magawa sa unahan. Huwag mong hayaan yun. In closing, mga kapatid, Jesus didn't give many short commands like this, but one of them was remember Lot's wife. Napakaliit, napaka-short na instruction ng Diyos, pero napakahalaga, mga kapatid. Why? Because her story is still happening today. People living but still longing. People escaping but still attached. People called forward but looking back. This morning, ang ating challenge, mga kapatid, don't just leave Sodom. Let Sodom leave you. Huwag ka lang aalis sa Sodom, kundi aalisin mo ang mga Sodom sa buhay mo. Move forward without regret, amen? Without hesitation, without looking back, because what God has ahead of you is far greater than anything you left behind. Kung may kukunin si Lord God, may ipapalit siya. Kaya huwag kang manghinayang sa kinuha sa iyo. Kaya may pwedeng ipalit ang Diyos higit sa nawala sa iyo. Gusto lang ng Diyos, i-release mo yan. Kaya mayroong i-prepare si Lord, greater something for you. Hanggat di ka marunong i-release ito, brad, di ka maka-experience sa special blessing ng Panginoon. Amen? Napakaganda ang plano ng Diyos, mga kapatid, sa buhay sana ni Lot's wife. Pero na-miss niya because she follow her heart, not the Lord. Kaya yung instruction, follow your heart, mali po yun. Kasi hindi sa heart natin tama. Hindi lahat na i-follow natin through our heart is biblical.
follow the Lord and you will enjoy the blessing from the Lord. Amen? Remember, Lot's wife. Remember, Lot's wife. Short, mga kapatid, pero meaningful na dapat iwasan natin. Lastly, mga kapatid, ang pagiging covetous. Ang puso ni Lot, materialistic. Asawa ni Lot, masyadong kinain, linamo ng material na bagay. Kaya mga kapatid, nahirapan siya mag-alis sa lugar na yon sapagkat nanaig sa kanya ang mga material na bagay. Kapatid, huwag mong hayaan. Huwag mong ipagpalit ang joy na lasting kasi temporary. Lahat na bagay sa mundo may hangganan. Pero ang pagsunod kay Lord, very fulfilling, mga kapatid. Every head bow, tayo tumayo. Maraming Diyos, Panginoon, maraming salamat. Let us all stand. We thank you, we praise you, Father, for this lesson. We thank you for the message about Lot's wife. Na Lord, gipaandaman kami, gi-remind kami na hindi kami tutulad, huwag namin gayahin ang asawa ni Lot. Nakalabas na siya, Lord. Ang kanyang katawan, malapit na sana sa finish line. But her heart was left behind. Her heart was there in the city. And that, Lord, she became a pillar of salt. She disobeyed God despite of the stern warning, despite of the clear instruction from the Lord. Don't look back. Don't look behind. Because there is a corresponding punishment. Kaya Lord, sa amin, hindi naman siguro kami maging pillar of salt, but I believe we have disadvantages. We still have consequences in our life experience, Lord. If we disobey you, if we choose to disobey you, still, Lord, may mga bagay na instead ma-enjoy namin sa aming buhay. Ma-enjoy sana namin ang blessing, pero hindi nangyari sapagkat sumuway kami. Panginoon, ngayong umaga, tulungan niyo po kami, Lord, ma-overcome namin ang mga bagay na minsan hindi kami makausad, hindi namin mabitawan, hindi kami lalong makapaglingkod sa iyo, hindi kami magamit-gamit ng totoo, lubos-lubos sa inyo, sapagkat may mga bagay minsan, nagiging balakid, trabaho, pamilya, inuuna namin. Ito yung mga bagay na ginalook back natin. Pastor, what if kung ganito? Kasi pastor, mga kapatid, leave it to the Lord. Just give it to the Lord. God will take care of that business, mga kapatid. God's instruction is just follow me. Follow me. Gusto lang ng Diyos, sundin natin siya. Sundin natin ang kanyang instruction. And that's very clear, mga kapatid. We can experience real joy in life in our Christian. Huwag nating hayaan ang material na bagay ang siyang mag-prevail. Huwag nating hayaan ang mga bagay sa mundo na temporal ay siyang mga bagay, mga kapatid. Apostle Paul says, for we look not on the things that are seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. That's why, church, choose rightly, choose wisely. Who are you going to follow? Who are you going to worship? Who is going to reign, control your heart? Do not let your heart be divided, mga kapatid. Give your whole heart to the Lord. And when you give your whole heart to the Lord, you have peace in mind. You have fulfillment. You have contentment in the heart because you serve the Lord. Praise the Lord for God. Don't follow the example of Lot's wife. This morning, can you say, Pastor, salamat sa reminder. Pastor, please pray for me. Na-remind po ako na huwag akong look back on my past. I admit sometimes ang aking past, ang siyang harang, ang siyang hadlang na hindi ako, nahihiya ako, at maybe nag-iisip ka, kapatid, na hindi ka na magamit. Nag-iisip ka na wala ka na. You are done. But no. Walang tapos sa Panginoon. Walang bagay, kapatid, na hindi pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Ano mang buhay tayo sa nakaraan, pwedeng baguhin ng Diyos. In fact, binago na tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. At magamit pa tayo. Magamit ka niya. Gusto kanyang gamitin. Ikaw lang ang kulang, kapatid. Nang hinayang ka, nag-isip ka na disqualified ka. Nag-isip ka na disadvantage ka. Nag-isip ka na di mo kaya. Pero mali po yun. Magamit ka ng Diyos at gagamitin ka ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, willing ka.
I-release mo yan sa Panginoon. Ibigay mo yan sa Kanya. Ano mang worry meron ka, ibigay mo sa Kanya. At ang Diyos ang bahala niyan. Ngayong umaga, pwede ka bang lumapit sa altar and mag-pray? Pastor, salamat po sa mensahe. Kung na-appreciate mo ang message, can you come to the altar? Don't wait for a little bit longer. Just come and thank the Lord na na-remind tayo today. Na-remind ka ngayong umaga. Gusto ng Diyos, mag-move forward tayo. Gusto ng Diyos na huwag tayong manatili sa nakaraan. Huwag tayong mag-look back, mga kapatid. Gusto ng Diyos, gusto Kanya, kapatid, tatay, nanay, na mag-move forward tayo. Magamit tayo ng Diyos for a greater purpose. Just follow God. Just follow. Just follow Him. And you will enjoy the blessing from the Lord. You will enjoy the guidance of the Lord. Just come to the altar. You can pray and say, Lord, salamat po. Nag-remind niyo ako today through this message. Amen. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa patuloy mong mensahe, reminders, warning sa aming lahat sa pamagitan ng iyong salita. Salamat, Lord, sa story po about the Lot's wife. Matagal na, thousand years ago, nangyari ito, Lord. But until now, pwede naming magamit. At in fact, gikot aming Panginoong Hesus sa kanyang message. We need to remember Lot's wife. I pray today na kami, Lord, ay na-remind sa mga bagay na huwag naming dapat gawin. Iwasan namin, Lord, upang huwag kaming matulad sa asawa ni Lot. Hindi man kami, Lord, maging katulad sa kanya na naging haliging asin. Pero, Lord, hindi namin ma-enjoy ang real blessing. Di namin ma-enjoy ang peace, di namin ma-enjoy ang joy because we did not follow you. Today, Father God, bless your people, especially those people who came forward on this altar, knelt down before you. I pray for them, help them. Lord, anumang prayer meron sila ngayong umaga, pakinggan nyo. Tugunan nyo po, Lord. Sagutin nyo, Panginoon, at ibigay nyo sa kanila ang mga nanghihina. Palakasin nyo ang mga, Lord, may masakit, pagalingin nyo. At Lord, gamitin nyo kami, i-revive nyo, i-restore nyo kami ang aming init sa paglilingkod sa inyo. Knowing na ang rapture malapit na. Malapit na kayo, Panginoon, babalik sa mundo. Kaya sana po, maging mainit kami sa aming ginagawang paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, and give us fulfillment, give peace and joy, and blessing to your people. Ang may mga trabaho, walang trabaho, bigyan nyo ng trabaho, Panginoon. At yung may mga trabaho, sana ma-regular sila someday. I pray, Brother Jason, someday, Lord, makapasa sa kanyang civil service exam, kay Karen, sa kanyang latest board exam sa Teachers Board. And I pray, Brother Roy, na someday, Lord, matanggap siya dito po sa South Cotabato, na isa sa mga public school teachers. At lahat na ito, Panginoon, aming sinasamot, hinihiling sa inyo. Salamat muli, Panginoon, sa inyong salita. At ito po ay aming dalangin. In Jesus' name, Amen.
and amen. Are you blessed? Amen? I hope tayo po'y na-remind, mga kapatid. No? Okay lang, huwag tayong magmadali sa oras. Importante